Fatima Talagit, 19 years old. Nag-aaral ako sa Isabela State University Main Campus, second year college. My course is Agricultural and Biosystems Engineering. So, good morning everyone. My name is Teresa Manuel from IEC Jones. My course is Bachelor of Elementary Education, third year, and I am 21 years old. My name is VJ Sambi Espiritu from Pangalsur, Tiago, Isabela, 18 years old. Currently studying at University of La Salette Incorporated, taking the course Bachelor of Science in Nursing. I chose this course kasi nung bata pa ako, pangarap ko talagang maging engineer. Civil engineer dapat, pero because hindi masyadong in demand civil engineer dito, I choose yung agricultural engineering. Actually, Eduk is not my course, or basically hindi siya yung chosen course ko. But then again, napili ko siya because there's an opportunity which kailangan ko siyang i-grab para ma-benefit din ako kasi parang pinili ko siya by a choice, hindi siya by a chance. Kumbaga, ginagrab ko lang yung opportunity na kasi habang may nagpapaaral pa sa akin, so ginab ko yung opportunity na may nagpapaaral sa akin, which is, ang gusto nila is edu. So, that's why, syempre hindi ko naman sila pwedeng, kumbaga, pilitin na, ay, ayoko ng ganitong course, ganito, ganyan. Syempre, for me, to fulfill my dreams in the future, I need to grab those opportunities para lang maging maganda yung life outcome ko in the future. I chose this course because I've always wanted to become one, and I know that it's my passion. It's going to be my life, and I really love to help people, and I think that is the reason why I choose nursing as a course or a profession. And yes. Gaya ng sinabi ko sa number 1, dapat is civil engineering talaga yung kukunin ko. Pero because I'm considering the demand, mas pinili ko yung agricultural engineering kasi mas marami akong ma-applyan kapag yun yung pinili ko. Basically, one of the most I considered while taking this career is my life situation. Kasi, syempre iisipin mo, sabi ko nga kanina, there is a chance, may chance ka na para i-grab yung opportunity na may nagpapaaral sa'yo. That's why, i-consider mo yung mga maging advantage ng mga bagay na yon. Kumbaga sa akin, syempre pinapaaral nila ako. Yun yung isa kong kinonsider na while merong nagpapaaral, i-grab ko na kasi nga those opportunities will lead me para mas ma-fulfill ko yung mga dreams ko in the future. Kasi diba, wala ka naman na ibang i-consider kundi yung gusto mong makamit in the future. Kumbaga, hindi ka naman nag-aaral para lang sa sarili mo, hindi ka naman nag-aaral para lang sa parents mo. Well, basically, oo, nag-aaral ka for your parents' future. Pero syempre, may sarili ka rin naman future. Kasi, when you are learning, pag nakapagtapos ka din ng pag-aaral, hindi lang yun yung magiging end ng career mo. Kumbaga, hindi lang doon mag-end yung paghihirap mo, hindi lang doon mag-end yung mga sleepless nights na umiiyak-iyak ka, ganyan, nagbe-breakdown ka. To tell you, yung time na mag-end ka or mag-graduate ka, doon pa lang mag-i-start yung totoong hirap mo. So, when I started studying, yun talaga yung pinangahawakan ko, yung goal ko na kailangan ko makapagtapos kasi nga yung buhay namin hindi naman marangya, yung buhay namin hindi naman siya ganun, hindi naman kami ganun kayaman. So, yun talaga yung pinaka-most na kinonsider ko, which is my life situation. And syempre, kasali na doon lahat, yung family mo, yung future mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, ganun. So, in general na siya, kapag ang kinonsider mo talaga is kung saan ka humuhugot ng
lakas mo. Parang ganun. Yes, I considered also the financial, if my parents can afford to send me to school. Also, if I can make it myself, if I can pursue it, if my brain cells can afford to go to medical school. Yes, kasi sabi ko nga in demand siya, kaya kahit hindi ako makapag-board, pwede ako mag-abroad ganun, and may ma-apply pa din ako. Basically, no. Kasi nga sabi ko nga kanina, yung eduk naman is wala talaga sa choices ko. Ang first choices ko kasi, accountancy. So, nung bata ako, sabi ko, ifulfill ko tong course ko na to, sabi ko. Back then, habang lumalaki ako, parang na-observe ko na parang ang hirap ng accountancy. So, hindi ko pa na-try, pero sabi ko nang mahirap kasi based sa mga nakikita ko. And then, way back grade 10, ang gusto kong course, cream. So, pinush ko yan, grade 11, nag-Humes ako. Kasi nga cream yung gusto ko. Tapos nung nag-grade 12 na ako, biglang nagdadalawang isip na ako kung ano bang kukunin ko, which kaya nag-transfer ako ng strand, which is gas, kasi nga in general siya, diba? So, wala akong talagang gustong i-fulfill that time kung anong course. Tapos, nung nag-entrance exam ako nung college, ang in-applyan ko doon, criminology. And then, after ng criminology, after 1 week ng exam, pumunta ako sa register ng school, nagpalit ako ng course ko, which is secondary naman siya. Tapos, after a day lang ata or 2 days, napag-isipan ko na mag-elementary na lang ako. Sabi ko, hindi ko naman alam mag-English, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, syempre parang wala pa akong idea lang about sa secondary education. Kaya sabi ko, ay mahina ako sa English, hindi ko kaya yan. That's why napunta ako sa course na BEE or Bachelor of Elementary Education, which is nagugustuhan ko naman na siya ngayon kasi super enjoy niya. Parang malilesen talaga yung mga stress mo pag nasa school ka, kapag kasama mo yung mga kapwa mo bata-bata na ganyan, kasi nga you were studying Bachelor of Elementary Education, meaning mga bata yung pinag-uusapan natin doon. So with that, parang na-engage na yung sarili ko na mahalin yung course na yun, kahit na hindi siya yung dream course ko. Yes, of course, because of course nursing school lets you learn, teaches us on how to take blood sugar, how to take the blood pressure of the patient, and what we are going to do if there's a patient that's struggling with difficulty of breathing, what we will do, and that is being teach to the students. Yeah. If we could go back in time, I will not choose this course kasi before I enter college, akala ko madali lang siya kasi in-introduce siya sa akin. Sabi, akala ko doon tanim-tanim lang ganyan, like guys sa mga agriculture students. Pero nung nasa college na ako, ibang-iba siya. Kaya kung babalik ako sa panahon na hindi ko pa siya pinipili, sa ibang course ako pupunta. For me, no na kasi nga. Kasi nga, di ba, ang pangit bumalik sa past, di ba? Ang pangit bumalik sa past, kumbaga, anything happens for a reason na hindi ako napunta sa course na to. Wala lang. So, kung papipiliin ako, kung pipiliin ko pa yung dream course ko or yung ngayon, basically, pipiliin ko na ngayon. Kasi nga, yung noon parang habang tumatagal kasi, habang nakikita ko yung ibang taong tinetake yung course na yun, parang nawawala na din ako ang tawag nito, basta parang hindi ko na siya nagugustuhan yung dream course ko. Tapos, itong course ko kasi na ngayon, kumbaga,
minamahal ko na siya, hindi na siya gaya ng dati na nag-aaral lang ako kasi gusto ko makapagtapos. Hindi na ganoon yung goal ko. Ang goal ko na is matapos itong course na to, and after that, siguro tutuloy-tuloy. Siyempre, di natin alam kung ano yung nag-aantay sa atin sa future. So, for me, matututunan mo naman kasing mahalin yung mga bagay na hindi mo naman gusto nung una. So, kung papipiliin ako, mas pipiliin ko pa rin yung course ko ngayon kaysa yung dream course ko noon. For the students who are losing interest studying right now, mag-aral kayong mabuti, especially yung mga high school students na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin yung pag-aaral. Kasi in college, talagang dun masasala yung mga natutunan nyo ng high school. For me, syempre hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao kung ba't ayaw nilang mag-aral. Kasi hindi naman natin pwedeng pilitin yung mga tao na gawin yung mga bagay na ayaw naman nilang gawin. So we cannot force them. So for me na lang siguro, ang advice ko, if gusto nyo man mag-aral, take the chance, grab the opportunity. Kasi malaking stepping stone yun in the future. Kumbaga, yung lagi nung sinasabi sa atin ng parents natin na awan maipamanak niya yun, no dikit dagita diploma yun. So, habang tumatanda ka kasi ma-realize mo na, oo nga, bukod sa wala namang pwedeng ipamana yung parents natin na lupa, na bahay, na any business, hindi gaya ng iba na magaganda ang buhay. Parang, ang pinaka-best na talaga na pwede mong ipagmalaki is yung diploma mo, yung nakapagtapos ka ng pag-aaral, ganon. Kung ayaw mo naman talaga mag-aral, best na lang siguro na hindi ka maging tambay, ganito, ganyan. Parang mag-innovate ka, mag-isip ka ng mga bagay na pwede mong pagkakitaan. Kasi nga, di ba sabi nila, hindi naman lahat ng nakakapagtapos ng pag-aaral is hindi magiging maganda ang buhay. Though, marami nakakapagtapos marami nagiging maganda ang buhay kahit hindi nakakapagtapos. Pero for me kasi, kapag nakapagtapos ka, hindi ka basta-basta kayang apakan ng ibang tao, hindi ka nila basta-basta mamaliitin. Kasi ikaw, may narating ka sa buhay. And that diploma that na-aim mo at the end, hindi lang yung nagsiserve as your parang hindi lang siya yung pinagmamayabang mo, nakapagtapos ako, ganito, ganyan. Yung diploma na yun, yung nagpapakita na nandun lahat ng paghihirap mo, nandun lahat ng pag-iyak mo sa pag-aaral mo, nandun lahat ng mga pagpoproblema mo, ng mga allowance mo, lahat ng needs, lahat ng project. So for me, that diploma, yun yung magsasave sa'yo para hindi ka na lang basta-basta apakan ng ibang tao. Kumbaga, pag may diploma ka kasi pag nakapagtapos ka, parang karespeto ka, kagalang-galang ka, para sasabihin nila na, nakapagtapos ng pag-aaral, maganda yung naging study journey nito. Kumbaga, ang ganda lang kasi isipin, ang gandang pakinggan when someone, kahit wala ka doon sa harap nila, when someone, pinagmamalaki ka nila na, syempre yung parents mo, for example, wala ka doon. Tapos, kausap ng parents mo yung friends, pinagmamayabang ka na, nakapagtapos yung anak ko, ganito, ganyan. Yung word na yun, yung maliit na bagay na yun, is parang, binubuo niya na yung buong pagkatao mo kasi, di ba nga, may naipagmamalaki na yung mga parents mo sa'yo na hindi ka lang basta-basta tambay, hindi ka lang basta-basta ganito. Yung diploma din na yun yung magpapakita sa ibang tao kung gaano naghirap yung parents mo para lang mapagtapos ka despite of the chaos in our lives. So, for me, to those students or to those people na ayaw na mag-aral, siguro i-pursue nyo na lang kahit gano'ng kahirap ang buhay kasi nga, diba, with God, nothing is impossible. I would give advice to them that they will cherish and treasure it by their heart. Every time you lose the interest to learn, think about your parents, think about their struggles, their strengths, their tears they spend just to send you to school.
Don't waste their tears and blood that they spend just to send you to school. Always think about that. And also your career when you drop out of school. What are you going to do? Are you going to be a tambay? Ganon. And yes, always consider, no, prioritize your parents. Think about their struggles, their, tawag dito, yung, their sacrifice. For the student who are undecided, pag-isipan yung mabuti yung pipiliin yung course kasi if mapunta kayo sa course na hindi talaga para sa inyo is parang masasayang lang yung tinapos nyo. Kapag undecided naman, ano ba? Para sa mga undecided na gaya ko noon, siyempre parang nakadepende na lang kasi yun kung ano yung gusto mo or gusto ng parents mo. Ganito, ganyan. So, pag undecided ka, kung ano na lang yung topmost, na kung ano ba talaga yung gusto ng puso mo, kung ano ba talaga yung gusto mong i-take. Kasi nga, sabi nila, kapag dalawang isip ka, tas tinake mo yung kursong ayaw mo, mas lalo kang mahihirapan. So, habang maaga pa, pag-isipan mo na kung ano ba yung talagang interest mo, kung ano ba yung talagang magsusut dun sa capabilities mo para at the end, hindi ko yung mahirapan at hindi maging sayang lahat ng gastos sa'yo. Thank you, Ate Jerry, for sharing your answer. Yes, thank you. Consider what you want, really. Totoo yun na always choose the course that you want kasi if you don't like the course that you take, you will lose interest. There's a big possibility that you will not continue or you will not learn the best way. Ganun. Yes. That's it for today's video. We hope you guys learned something and we hope this can be your guide for choosing your future career.